Nakatutok na ang gobyerno sa posibleng epekto ng El Nino na mararanasan sa ilang bahagi ng bansa. Kaugnay niyan, tiniyak naman ng Department of Agriculture na walang dapat ipag-alala sa supply ng pagkain sa bansa sa mga susunod na buwan. Si Alan Francisco sa Sentro ng Balita Live. Angelique, inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Agriculture Department na humanap ng mga paraan o mag-isip ng mga paraan para matugunan nga ang epekto ng El Nino sa bansa. Sa briefing sa Malacanang kanina, sinabi ni Task Force El Nino spokesperson Joey Villarama na ngayong buwan inaasahan ang mas matinding epekto ng El Nino sa bansa. Kabilang sa kanilang tinututukan ang ongoing na pagkukumpuni sa mga irrigation canal sa mga pananim. May mga binhiring ibinibigay sa mga magsasaka at ang social protection. Lalo't ang direktiba ni Pangulong Marcos ayon kay Secretary Villarama ay intervention at mitigation. Kaugnay ng El Nino, sinabi rin ni Villarama na mula sa 50 provinces, naging 41 na lang ang mga probinsyang inaasahang apektado ng matinding El Nino. So we have 17 provinces experiencing dry condition. Meron tayong 10 provinces experiencing dry spell. And then 14 provinces experiencing drought. So from the task force or the macro perspective, may ginagawa ang task force and the principal agencies. Bagamat may mga ayuda ang gobyerno, aminado ang opisyal na may ilang unforeseen challenges pa rin. Ito yung epekto ng phenomenon. Tuloy-tuloy ang tulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan tulad ng Agriculture, DILG, DOST, DOE at iba pa para labanan ng epekto ng El Nino. Sa gitna naman, Angelique, ng El Nino, tiniyak ni Agriculture Undersecretary Roger Navarro na may sapat na supply ng bigas, mais, gulay, manok, at iba pang pagkain sa bansa. Huwag aniyang mag-alala kaugnay nito. Ang challenge sa bigas ayon kay Yusek Navarro ay hindi sa presyo nito kundi sa pag-stabilize o pagpapanatili ng supply. Even if we have small price or low price, but if you do not have a supply, then we will have a problem. In the other countries, for example, in Vietnam, the price now is something like 48. In Thailand, it's something like 52. So we are not far, no? And they're supplying us with rice. Angelique, may payo rin ng opisyal na bigas na lang ang ipangregalo ngayong Valentine's Day. Angelique, kanina nga rin sa sectoral meeting ay nag-utos si Pangulong Marcos sa FDA o Food and Drug Administration na pabilisin yung drug regulatory processes para mapabilis din yung pagpapababa ng presyo ng mga ibinebentang gamot sa Pilipinas. At speaking of gamot, yung sakit naman sa mga hayop, partikular itong avian at ASF o African Swine Flu, sinabi rin ni Pangulong Marcos sa FDA at sa Agriculture Department na ayusin na yung mga concern para mauprobahan na nga yung mga gamot laban sa avian at ASF. Live mula rito sa Malacanang, Angelique. Okay, maraming salamat sa iyo, Alan Francisco.